Mayor? Alam ko itatanong niyo, Mrs. Meron 3. Paano ko isa sa akin na ginawa yon? Paano kung isa sa pinakamamahal ninyong anak ay ginahasa ng aking anak? Natural. Namang mararamdaman ko nararamdaman niyo ngayon. Hindi ko tinatanong kung anong mararamdaman mo. Anong gagawin mo? Tatahimik ka? Magdedemanda ka? Sa bagay, sino nga ba naman ang matapang na mamahas na mayor kayo? Pero kung kayo nasa katayuan ko, Sa ganito nating anggulo tingnan, Mrs. Umabot na rin lang sa ganito, malinaw kung nakikita ang inyong punto. Kawawa rin yung anak. Ang ibig ko sabihin, Mrs. para patunayan kung siya ginahasa o hindi. Para patunayan kung siyang ginahasa o hindi, Kung hindi kayo kumbinsidong ginahasa nga ang aking anak, bakit kayo nandito? Para hindi na umabot sa ganun, Mrs. Legalismo niyo mga abogado? wala tayong magagawa, Mrs. Ganyan talaga. Halos 18 taon mong pinalaki, iningatan, kung maaari pagkatago-tago, pinakaingat-ingat at pagkatapos, nag-aabang lamang ng bus pa uwi galing sa eskwelahan ay bigla na lamang aagawin ng anak ninyo, dadalhin sa motel, sasaktan doon, paglalaruan, pag-aaliwan, isasakay sa taxi, pauuwin, halos hindi makagulapay. At ngayon sasabihin niyo sa akin maging practical ako? Alam ko malaking perwisyo ang ginawa ng aking anak, Mrs. Hindi ko tanggapin yung konting tulong na ito. The check is for 10,000. Pay to cash, be practical. Akala ba ninyo bibili niyo ako? Layas! Sa buong buhay, Council, ngayon lang ako nasampal. Pero di bale, tinanong ko kayo sa pakiusapan, pero gusto nyo magkadiminyuan. Ituloy nyo! Pa! Akala ba ng mga tao niya silang batas? Kasalukuyan sila nga, inay. Lalabas din ang katotohanan at mananaig ng katarungan. Ano ang tinuturo nila sa gobyerno? Mananaig din ang katarungan. Hustisya? Hustisya poetika? O hustisya talaga? O hustisya talaga? Diyos ko kayo nang bahala. Kailangan matigil ang ganito. Paano? Hindi ako titigil hanggat siya napapapilanggo. Tatlo lang man nagkakaroon ng hustisya dito sa atin. Yung malakas, yung may kapangyarihan, yung mayaman. Kung simpleng tao ka, mahina ka. Kung mahirap ka, ilokohin ka, tutuksuin ka, pasensya ka, magtiis ka. Kadalasan nagsasama-sama pa yan, lakas, kayamanan, at kapangyarihan. Sabihin ko na sa kanila lahat at kapag nalaman na nila ito, natitiyak ko makukuha na ito sa siyang hinihingi natin. Hustisya! Tignan mo, Tony. Palagay ko ngay ako at si Aida ay sa piniin ng Diyos para rito. Makinig ka. Kung sa anak na mahirap ng squatter niya ginawa iyon, tatahimik na lamang sila. Lulunukin na nila ang kanilang dignidad at siguro kanila pang tatanggapin ng pera. Ngayon, kung sa anak na mayaman naman nila ginawa iyon, magdadalawang isip ang magulang, mahihiya sila mabulgar ang nangyari. Hindi nila iibigin masira ang kanilang reputasyon. Tatahimik din sila. Nagkakamali sila, Tony. Lalaban ako. Lalaban ako. May panlaban ninyo sa napakalaking bato, ayan yung kuko. Kinakabahan naman si Aida, Regina. Parang natakot naman. Nakabili ka na ba ng gamot? Ang gamot nga pala. Sino bibili? Si Tony. Hindi ba pwede magpabukas ang pagbili? Ano oras na ba? Alas 5 na, Regina. Baka may bukas pa diyang butika. Hapon na, Ana. Nasa iyo din, Regina. Pero si Aida. Eto na pala si Tony. Is na ako, nay. Alam mo ba yung butika? Mag-taxi ka na! Kinakabahan ako, Ana. Sa pagpunta ni Mayor dito, na-interview mo yun? Kay Tony, Ana. Ibang-iba na siya ngayon. Malis na ba ba ang kuya? Bakit? Hindi na siyang kutsilyo. Kutsilyo? Huwag ko na sasabihin sa inyo. Sa malaking kahon, niya ito kinuha. Para saan yung kutsilyo? Kutsilyo, inay, kitang-kita ko. Diyos ko, ano kayang gagawin niya? Sino mo kaya, Ben? Sino mo kaya, Ana? Siguro lumalabas naman ng gabi yan. Anong ginagawa? Ay, nay, hinanap niya ang anak ng mayor. Hindi ko na siya nakikita ng gari kong gabi. Baka hindi na siya maging scholar sa susunod na semester. Nalalaman mo pala ba't di mo sinasabi sa akin? Kung sasama ko ng kuya, ay sasama ko. Ang mga anak ko. Hindi mo sila masisisi, Regina. Ang kailangan natin ay hustisya. Nasaan pa yung gamot? Ay, ano ba yan? Sino yan? Aida? Ang gamot na yun, nasaan? Si Tony, wala pa ba? Wala pa. Pinabili ko siya ng gamot. Anong oras na ba?
Madaling araw na po siguro. Madaling araw na. Saan kaya nagsuot yung toy na yon? Sinabi ko ng agahan at kailangan... Hindi ako makatulog, Nay. Gusto mo ba ng gatas? May dugo kayo, Nay. Saan? Ayan o. Saan? Wala naman eh. Akala ko meron dugo sa inyong palad. Wala. Baka guni-guni ko lang yun. Ano nga pang gagawin ko? Gatas. Gatas nga pala. Nay, alam mo ba? Lagi ko na lang naiisip ang luma nating bahay. Ano ka mo? Ang luma nating bahay kako, lagi kong naiisip. Bakit? Ewan ko, basta lagi ko lang naiisip. Parang gusto ko pang laging naroon tayo. Para kasing natatakot ako dito. Bakit ka naman matatakot? Sabi niya wag daw tayo magsusumbong. Hindi ako natatakot kung ako. Pero baka kayo, o si Kuya, o si Ben. Kung ano-ano na lang naiisip ko, simula nang mapanaginipan ko yon. Naparito raw siya at ang kanyang mga kasama, dala ang mga baril. Nasa eskwelahan kayo noon, may pinuntahan si Tia Ana at pumasok naman si Ben. Pinaupo nila si Kuya sa mesa at pinilit na painumin ng lason. Pinilit ko silang pakiusapan pero hindi sila nakinig sa akin. Dahil sa takot namin ni Kuya, napilitan itong inumin. Nakakatakot, Nay. Yang gatas, Aida. Huwag mo nang isipin yon. Kaya bait pa naman ni Kuya kung sa kanya gagawin yun. Hindi nila sasaktan ng kuya mo. Sana'y huwag na nilang saktan. Oo. Hindi nila sasaktan. Mahal na mahal ka nga nun eh. Noon, sinasabi ko sa sarili ko na kung pipili ako ng mapapangasaway, kamukha niya. Mabait siya at mapag-alala.